Mukhang merong trade offer na pwedeng ibigay itong NLEX Road Warriors sa Barangay Ginebra kung gusto nila na mapalakas yung kanilang lineup. Ang ibibigay ng NLEX dyan, itong si Anthony Semerad at yung kanilang first round pick dito sa Barangay Ginebra kapalit ditong si Sydney Onmubere, si Jeremiah Gray at yung first round pick ng Barangay Ginebra. Kung titignan natin dito, 2 players at isang draft pick ang bibigay ng Ginebra, samantalang NLEX naman isang player lang ang ibibigay plus yung draft pick nila. Pero, mas mataas yung draft pick ng NLEX, pang number 6 yung sa NLEX. Plus, alam natin ito si Jeremiah Gray, nagre-recover pa sa injury. Sa ngayon, ito si Anthony Semberat, kung mapunta yun sa Barangay Ginebra, magiging maganda siyang addition dahil ito ay two-way player. Ibig sabihin, alam natin na ito ay spot-up 3-point shooter at yan ang kinakailangan ng Barangay Ginebra. Kung magkakaroon ka, for example, ng Anthony Semberat, pwede siya ng palitan ni Jamie Malonzo doon sa power forward position. Pwede ring maglaro ng small forward itong si Semerad at pwedeng gamitin na panggwardya ng mga imports. Samantala naman, itong NLEX, kaya gustong makuha itong si Onmubere at si Jeremiah Gray. Obviously, si Gray gusto nila makuha sa scoring nito. At itong si Onmubere, para magkaroon naman ng big men, itong NLEX dahil alam natin na ang NLEX ngayon medyo kulang talaga sa sentro at sa power forward. Ito si Onmubere, hindi naman kasi masyadong nabibigyan ng playing time sa Ginebra dahil ang ginagamit ngayon ni Coach Tim Cone, nakita natin ay si Ralph Koo at syempre pagbalik ni Jamie Malonzo, talong mawawala ng playing time si Onmubere. So pwede na nilang ibigay yan. Yun naman draft pick ng Ginebra, mas mababa yun kaysa dito sa NLEX. So kahit 2 player ang pamimigay ng Ginebra, okay lang dahil mas mataas yung draft pick na makukuha nila dito sa NLEX Road Warriors. So sa tingin ko, okay lang yung ganitong klaseng trade at masasabi naman natin na ito ay balanse para doon sa 2 kuponan na sa ngayon ay nasa process ng pagre-rebuild. Naitabla ng San Miguel Beer yung serye nila kontra dito sa Meralco Bolts para magkaroon sila ng even na standing pagdating sa Game 5. So naging parang best of 3 na lang ito. At sa ngayon, isa doon sa mga, actually 2, doon sa naging dahilan kaya nanalo SMB ay nakapaglaro na itong si Vic Manuel at itong si Terence Romeo. Limitado lang ang minuto ni Manuel, 7 to 8 minutes lang siya naglaro pero naka 8 points ito. At itong si Terence Romeo nakakontribute din pati sa scoring. Nabanggit na natin nung mga nakaraang araw na kinakailangan ng San Miguel Bay ng scoring mula doon sa point guard nila. At nag-contribute itong si Terence Romeo kahit limitado siya doon sa minuto niya. At kahit sinabi nga niya na medyo nakakaramdam pa rin siya ng sakit doon sa kanyang injury. Dito si Vic Manuel nakakontribute din sa points plus doon sa rebounding. At syempre, yung presence ni Vic Manuel malaki na itulong dahil nakapagpahinga si Junmar. Ang isa pang magandang adjustment na ginawa dito ni Coach George Gallant, ginamit niya sa starting 5 itong si Motaw Tua at ito'y nagbigay ng kumpiyansa sa kanya at naging maganda rin ang performance niya buong game. Samantala naman dito sa panig ng Meralco Bolts, obviously ang ganda ng nilaro ni Chris Newsome, naka 40 points. Pero naging problema, hindi balanse yung scoring niya. Ibig sabihin, si Newsome maganda ng laro pero wala silang nakuha dito kay Bong Quinto, Alain Maliksi at kay Raymond Almasan. Particular, very disappointing itong kay Almasan dahil nung previous game ang ganda ng nilaro niya. Okay din ang depensa nitong si Brandon Bates. Isa pa natin nakita problema dito sa Meralco Bolts, hindi ginamit itong si Carl Pascual. At nasayang tuloy sila dahil yung mga fouls ni Pascual pwede sanang ibigay kay Junmar. Mas ginamit nila itong si Norbert Torres pero sa tingin ko mas effective na defender itong si Carl Pascual. So kinakailangan ngayon gumawa ng adjustment ang Meralco dito sa Game 5. Magpapaalam na nga ba itong si Stephen Holt dito sa Terra Firma? Iyan ngayon ang usap-usapan ng karamihan pagkatapos umalis nitong si Javi Gomez de Leaño. Alam natin na si Javi Gomez de Leaño may contract sa Terra Firma pero pinayagan nila itong umalis papuntang South Korea dahil nakatanggap ito ng magandang offer. Ngayon ang tanong, pagkatapos ni Javi, ito bang si Stephen Holt na susunod? Pero hindi sa Korea ang puntahan ni Holt kung hindi isa doon sa mga SMC teams. Ang tinitignan ngayon ng karamihan, baka itong si Holt mapunta dito sa Barangay Ginebra o kaya sa Magnolia. Pwede rin siya of course mapunta rin sa San Miguel Beer. Pero sa tingin ko mukhang mas likely sa Ginebra to dahil kinakailangan nila ng point guard o kaya ito sa Magnolia dahil baka si Paul Lee o Gio Halalon ay matrade na. Sa ngayon, ang posibilidad sa tingin ko, ang pinaka-likely sa Magnolia susunod sa Ginebra and then SMB. Dito kasi sa Magnolia, alam natin si Gio Halalon nasa trading block.
So po pwedeng mangyari straight up Gio Halalon for Stephen Holt o di kaya naman Paul Lee for Stephen Holt. Samantala naman sa Hinebra, pwede rin nila i-trade itong si Stanley Pringle para kay Holt. Depende na rin yan sa magiging usapan. Sa SMB, itong si Enciso malamang i-trade nila yan pero sa tingin ko hindi sapat kung siya ipapalit lang kay Holt so kinakailangan dagdagan ng player. Ang maliwanag dito, wala na itong si Javi Gomez de Leano. Kapag nawala pa itong si Stephen Holt, sayang itong Terra Firma. Nakita natin kung gaano kaganda yung kanilang performance last conference. Dahil nga dito kay Holt, kay Wamit Yongson, Isaac Go, at dito kay Javi Gomez de Leano. Ang problema ito si Javi umalis na. At kung ito si Stephen Holt mawawala pa, sayang talaga yung core na binuo dito si Coach Jana Del Cardel. Sinabi na niya na wish niya na magkaroon o manatili yung kanyang lineup. Pero mukhang malabo talaga na mangyari yan. At sa ngayon, mukhang magi-start over na naman itong Terra Firma Jeep mula habang nakafocus itong SMB at Meralco sa finals at yung ibang teams ngayon ay ready na sa mga trade transaction nila. Itong Phoenix Football Masters medyo nananahimik at sa tingin ko karamihan ay pinipilit ang management na kumbinsihin yung mga players nila katulad ni Jason Perkins at ito si Tyler Teo na wag na umalis dito sa kanilang lineup. Dahil sa ngayon marami nagsasabi na mukhang kinakailangan na nitong Phoenix Football Masters na tanggapin yung posibilidad talaga na itong mga players nila ay gusto nang lumipat sa ibang koponan. Hindi lang tungkol dito sa tinatawag natin na financial difficulties ng Phoenix. Kung hindi, pati na dito sa sabihin na natin na nag-i-struggle talaga sila sa kanilang lineup. Siyempre kung ikaw sila Jason Perkins, Tyler Teo at iba pa, gusto mo maglaro doon sa team na nakakaabot sa playoffs at nagko-compete para sa kampyonato katulad ng SMB at Meralco ngayon. Ang problema nga lang, itong lineup ng Phoenix talaga kulang sa manpower kaya nahihirapan sila. Pag may import, nakita natin pwedeng umabot ng playoffs talaga itong Phoenix. Pero ang problema, itong Philippine Cup, diyan nagkakaroon sila ng mga issues. So kinakailangan sa tingin ko itong Phoenix gumawa ng paraan para makakuha ng mga top talent para makumbinse itong si Perkins at itong si Tyler Teo na manatili dito sa kanilang lineup. Ngayon, at least merong first round pick itong Phoenix na pwede nilang gamitin para sila ay magkaroon ng big man dito ngayon na pwede tumulong sa kanilang lineup. Pero ang problema dyan, for example, kung mag-request na ng trade itong si Jason Perkins at si Tyler Teo. Dahil alam natin, kapag nag-request na ng trade ng player, as much as possible, gugustuhin mo syempre na i-accommodate yan. Dahil bakit mo naman pipilitin ng player na manatili sa isang lineup na ayaw mo na maglaro dyan. So sa ngayon, titignan natin kung ano ang gagawing steps ditong Phoenix Football Masters para mapalakas yung lineup nila. Shoutout kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina family, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, binabati din natin si Jonald Malyari, Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Anthony Alon family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Ireneo Salagsang, JJ Sibum, Edwin Carmona Jr., OG Len Gio at Gia Santillana at Taglay family, si Carl Alarcos, Juan Solege, Kuya Mike TV, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jason Mendoza, Dexter Domer, si Enju, si Anthony Alon family, pinabati din natin si Eduardo Monsales, pati na itong si Dexter Domer, Michael D, at ang iba pa nating taga-subaybay.